Hello guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back po sa aking channel. Medyo matagal-tagal na rin hindi tayong nagkita, no, kasi hindi tayo nakapag-upload sa ating channel ng mga DIY videos. So ang nangyari guys, Patskos, Idols, naging busy tayo last month, no, kasi dami nating biyahe, halos 4 na biyahe tayo ng Davao City sa buwan na yun, no, last month. Tapos kasi may bisita tayo, tapos sumingit pa tong 3 bagyo na magkasunod. Ginawa natin din yun ng weather updates. Halos araw-araw or every other day nagawa tayo ng updates regarding sa bagyo, kung saan ba pupunta ang landfall or may epekto ba sa Pilipinas, sa ating lugar, no. So sa hindi pa nakapag alam sa ating channel, nagbibigay din po tayo ng weather updates, no, every time may bagyo na papalapit sa Pilipinas. Ang masasabi ko lang guys, mga Popsicles Idols, regarding sa ating weather updates, advance po tayo 1 or 2 days before na magbibigay ang Pag-asa ng weather forecast nila, kasi nauuna tayong mag-research, no, kung saan ba talaga pupunta ang bagyo or papasok ba talaga ang bagyo sa Pilipinas. So 1 or 2 days may research na tayo niyan, nagbibigay na tayo agad ng weather updates bago magbigay ang Pag-asa. So may time pa tayo magkapag-decide kung may lakad ba kayo or may tour or may papasyalan kayo na medyo malayo, magbabiyahe. At least alam na ninyo 1 day or 2 days before magbigay ang Pag-asa ng weather update or report regarding sa bagyong papasok. So yun ang mas maganda doon, at mas advance tayo ng reporting natin sa weather. So sa mga karamihan may biyahe, dapat mag-subscribe po kayo sa ating weather channel. Hindi weather channel, anything TV channel, no? Kasi dito sa ating channel, lahat ng pwede nating i-share na may kabuluhan, no, ibibigay natin sa inyo. Disclaimer ko lang sa inyo, Popsicles guys, Idols, hindi po tayo tagapag-asa, no? Hindi rin tayo weather forecaster, or hindi naman tayo meteorologist, no? Ang ating lang, may alam tayo sa pagbabasa ng weather system, saka yung mapa ng weather companies na pinagbabasihan natin ng ating weather updates. Yung ating pinagbabasihan ng weather updates galing po doon sa ating mga ni-research na weather companies na nasa abroad, sa Japan, sa Australia, sa US. So kasali na doon yung Pag-asa sa research natin, pero huli na silang nagbibigay ng nauuna na ako. Anytime pagka may pumasok naman na report ang Pag-asa, sinasali ko na rin kapag nasa kalakasan na ng report ng Pag-asa na mayroong papasok na bagyo, sinisingit ko na rin yung report nila sa sa kasama sa pag-research ko. So sa hindi pa nakakaalam, karamihan ng mga weather updates ko pumapasok doon sa shorts videos. So hindi ko na nilalagay sa long videos natin, no, ng mga kasami doon sa mga DIY. Pinasok ko siya doon sa shorts para mas mabilis. 15 seconds lang, alam mo na kung may bagyong papasok, saan pupunta, o saan tatama. So yan. So balik tayo, medyo mahaba na yung ating sa weather natin. Balik na tayo sa ating pag-uusapan ngayon. Ang ating pag-uusapan na is regarding na po sa radiator cap. Kung napanood nyo sa una nating videos, ang pinag-usapan natin is thermostat. So kung hindi nyo pa napanood yung thermostat na kuhaan natin, no, subject,
puntahan nyo lang doon sa ating playlist ng DIY Suzuki, no? Nakaseparate naman yon, lahat ng Suzuki videos na DIY nandoon, electronics naka playlist, mga electrical nandoon din sa isang playlist, mga travel nandoon sa isang playlist. So hindi siya naghalo-halo. Kung gusto nyo, tingnan doon sa ating mga playlist na ginawa, no? So ayan, para mabilis na tayo, umpisahan na natin ang ating leksyon, no? Makinig kayo. And so, ayun, dito na tayo, no? Mabilis lang to, Pops Calls, guys, idols, loads. Mabilis lang tong pag-uusapan natin. Ang radiator cap. Wow. Yun. So, ang radiator cap ay nagsiserve or nagpa-function as pressure valve na nagre-regulate ng cooling system natin sa pressure. Yan, sa pressure ha, hindi sa temperature. Ayan, ang kaibahan ng ating radiator cap is ginagamit siya sa cooling system sa pressure. Yung thermostat sa cooling system pa rin sa temperature. Nagre-regulate siya sa temperature. Yun ang kaibahan nilang dalawa, no? Para hindi tayo nagugulo kung ano ba yung gamit talaga nila. Ang radiator cap sa pressure ng ating cooling system. Pag kumukulo na yung ating cooling system, yung coolant, may pressure yan sa loob ng engine. So, yung pressure na yon siya ang nagre-regulate kung ilalabas niya o hindi doon sa ating reservoir. Yung pressure na yon. Kasi kung hindi niya malabas, puputok din yung ating mga hose or mga cylinder head gasket or head gasket, puputok yun. Or saan man siya, kaya niya putukin yung ibang mga hose. So yan, yung thermostat temperature. So gamit na gamit talaga yung thermostat, no? Kasi sa temperature yan para sa ating optimum or maximum operating temperature ng engine. Kaya nandyan yan. So ano ba ang mangyayari hindi ko pa pala nasabi, no? Ang radiator cap, para klaro-klaro, no? Ang radiator cap ay nagre-regulate ng pressure para i-prevent ang coolant na lumabas sa ating reservoir kapag hindi pa kailangan. So yan, kasi mayroong radiator cap na hindi siya angkop doon sa ating engine. Yung sa ating DE64, DE62, DE65 o DE63T or anong kahilintulan na engine na K6A engines ay 1:1 ang radiator cap niyan, no? Ang ratio. So ngayon kung babaguhin mo yung ratio, iibahin mo, posibleng mabilis siyang mag-open. Hindi pa umabot doon sa kanyang tamang pressure, nag-open na siya, kaya nag-overflow yung ating reservoir. Kung kulang naman, kung medyo matigas naman yung spring ng ating radiator cap, yung pressure sa loob nabubuo. Kasi nga matigas yung spring ng ating radiator cap, iniba natin yung ratio. So hindi niya basta-basta malabas yung pressure para ipasok doon sa reservoir yung coolant na sobra na nabuo sa loob dahil sa pressure. So ngayon ang mangyayari, puputok yung ating radiator hose or head gasket or ano pang pwede niyang sirain doon sa loob ng cooling system natin. Kasi nga sobrang pressure na. Kapag Pops Calls, guys, idols,
nag-leak ng ating head gasket dahil nga nag-overheat ang ating engine, posible ang mangyayari, makikita nyo sa inyong radiator may halo ng oil. Yun, parang nagbubble siya na may oil. Tapos kung malala na talaga, ang lalabas niyan is para ng putik ang ating coolant or tubig. Kasi sobrang halo na yung oil at nauubos na rin yung ating engine oil. Kasi pumupunta na pala doon sa ating radiator. Mahalo na sa coolant. Tapos yung ating naman na engine oil, parang putik na rin kasi may halo ng coolant. Vice versa na siya, no? Minsan, sobra talagang pressure, pumupunta na yan sa ating reservoir. Doon, pag tingin mo sa reservoir natin, mayroon na doon siyang coolant na may halong oil din, na para ng putik halos. So, yan ang mangyayari kapag nag-leak ng ating cylinder head gasket. So, posible pang mag-overheat ang ating engine kasi yung init niya sa loob hindi na nailabas. Hindi nalabas yung pressure. So, katagalan, masisira na rin ang ating engine. So, minsan may nagtatanong sa akin kung pwede bang tumakbo ang sasakyan na walang radiator cap. Ano kaya ang sagot nyo niyan? Pwede bang tumakbo ang sasakyan na walang radiator cap? So, para sa akin, kung ano man yung sagot nyo, pakicheck na lang dito sa aking sasabihin. Kapag tayo ay nagdadrive ng sasakyan na walang radiator cap, tatakbo naman ito. Kasi wala naman siyang connection doon sa mechanical, doon sa ating engine. Under pa rin yung ating sasakyan. No? So, sa starting, pag ni-start mo yung sasakyan natin, under yan. Kahit walang radiator cap, under yan. Kahit binuksan nga natin, bleeding natin, umaandar yan. Ang hindi lang maganda dyan, pag tumakbo ka na ng medyo malayo-layo, pag uminit na siya, pag nagbe-build up na yung pressure, di ba? Ang purpose ng radiator cap, pressure regulator or pressure valve regulator. So, habang tumatakbo ka, umiinit yan, nabubuo yung yung pressure sa loob ng engine. So, ilalabas na niya yung coolant natin kasama doon sa pressure. Kasi wala mang takip. So, lalabas na yan lahat, tatapon yan lahat sa kalsada. So, eventually, ang mangyayari niyan, habang tumatakbo ka, tinatapon niya ang coolant, mauubusan ka ng coolant. Kapag naubusan ka ng coolant, so, ang mangyayari, hindi ka napupunta ng medyo malayo kasi mag-overheat na ang engine kasi walang cooling solusyon na pumupunta dapat doon sa radiator at babalik doon sa engine na malamig na. So wala na yung coolant kasi nagkatapon-tapon na sa kalsada. So pagka ganyan, masisira ang ating head gasket, puputok kasi mag-overheat na yan. At katagalan na ginagawa natin yan, walang radiator cap, masisira na yung ating engine. Magnanaking na yan. Kung hindi man magnanaking, magbabara na yan. Hindi na yan iikot kasi mag-expand na yung piston sa loob, saka yung cylinder head o cylinder liner mag-expand. Hindi na tatakbo yung piston. Didikit na yon sa cylinder liner. So mag-stack up ng engine. Hindi ka natatakbo. So damage na ang engine. So malaking gagawin. No? So ayan lang, ganun lang ang ating explanation dun sa radiator cap, no? So sana may natutunan naman kayo sa ating lesson ngayon, no?
regarding maliit lang yan na piraso ng sasakyan, takip lang, no, pero malaking gamit din yan. Kung hindi mo alam, ganyan ang mangyayari sa atin kapag nag-drive tayo na walang radiator cap. Ganyan mangyayari sa ating sasakyan pag walang radiator cap. So ayan. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, please subscribe po para ganahan naman tayo magbigay pa ng mga videos na may kabuluhan, no? May mapupulot, lalo na sa mga DA users dito sa atin or sa saan mga sulok ng mundo na inaabot ng YouTube channel natin. So thank you sa panonood, and next abangan nyo, baka may papalusot pa akong video regarding din sa ating DE. So ayan, marami pa tayong videos na i-upload. Iko pa lang na ayos kasi nagka-busy nga last month. So baka matutukan natin ngayon. So ayan, thank you for watching.